Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel! Dako as ba? Yeah, boy, the one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. So, hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang tiny bell button dyan sa baba para notify ka if ever na may gagawin tayong bagong video. So, for today's video guys, or for today's vlog, is ayan, meron ako ditong rubber plant. So, guys, yung rubber plant or rubber tree is trending talaga siya since noon pa man. And until now, is trending pa rin siya, and isa sa kadahilan ng trending yung plants na yun ngayon, tong rubber plant, is because good for indoor and also maganda din siya pag nasa labas lang din. Actually guys, ang rubber plant, isa siya sa one of the best air purifier. So ayun na nga guys, ang rubber plant is isa siya sa pinakamagandang indoor plant kasi nga best air purifier nang dahil din sa kanyang malalaking mga leaves. So, ayan siya guys. So, meron ako ditong rubber plants. Ayan. Para sa video na to, or for this vlog guys, is mag-propagate ako ng aking rubber plant. So, actually, this rubber plant guys is binigay lang din sa amin. So, meron ako ditong rubber plant. Ito siya. And, tchadan! So, and also, so, makikita mo guys, ang rubber plant is, yung leaves niya is napaka ganda. Actually, parang plastic siya. Kagaya siya ng friend mo na plastic. Ganon. Shout out! Plastic friend! Diba? Napahirit pa. So, ayan siya guys. Ganito siya guys. Parang plastic na yung leaves niya. Ayan. Yan. So, napakaganda guys. So, lalong-lalo na is bigay lang siya. Yun yung mapapawaw ka talaga. Kasi alam naman natin guys na ang rubber plant ngayon is sobrang mahal. Sure, amenin. Alam natin yan guys, yung mga rubber plant ngayon, mapa-rootings man yan or cuttings is sobrang mahal talaga. Pero ito is binigay lang. So, ayun talaga is mapapawaw talaga tayo. So, ito yung nasa bandang ibabaw niya, yung may yung may leaves pa. Then, ito din yung cuttings niya. So, actually, isang buong sanga talaga siya, guys. Pinutol ko lang, ayun. So, ito siya, guys. Ito yung ibang cuttings niya. So, ayan, gusto ko kasi siyang maparami, guys. Sila pala. Gusto ko kasi silang maparami. Kaya, ayun, pinutol ko ng taggaganto kahaba. So, ayan, I think parami sila. What I like about this, guys, is nababad ko na siya sa water for almost 3 days. And also, meron na silang ganto, bagong sibol. So, actually, mapapawaw talaga ako. Wow! Ganun. Tapos, ito siya, guys. Oh, malaki na yung sibol niya. Ayan! Diba? Take a closer look. Ayan. So, sobrang ganda niya, guys. So, actually, ang rubber plant is one of the best indoor plant for now. Actually, dati din is best indoor plant na din kasi siya. Kasi, air purifier siya. Yun yung isa sa maganda sa rubber plant. Yun yung isa sa pinaka-the best niya. Pero sa video na ito, guys, is i-propagate ko ang rubber plant na to by using plant hormonal. So, meron ako ditong, sabi nila is plant growth hormone. So, it is pamparoots siya ng plant. So, para sure tayo na mabubuhay talaga siya. So, ito siya guys. Actually, puno siya dati. Ito na lang siya yung naiwan kasi dati is ginamit ko siya. And successful naman yung plant na ginamitan ko nito. So, for this video guys, is ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gamitin sa ating rubber plant. So, ayun na nga guys. This is, ang pangalan ng rooting hormones na ito guys is, ayan guys, ipa-flash ko na lang dito sa screen kasi nakalimutan ko yung pangalan nito. Kasi wala talaga siya dito guys eh. Kasi nabili ko siya. Isang ganun, malaki siya. Tapos, binebenta lang sa amin ito ng 35 pesos. Ayun, sobrang napaka-affordable niya. And also, ganito na siya kalaki, guys. Ayan, ganito siya kalaki. Puno to siya dati, guys. Puno talaga siya dati. Ang nakuha ko nito is 4 na kutsara. Kasi 4 na kutsara yung nagamit ko on my past propagation sa ibang mga halaman. So, ayun na nga, guys. But for now, is gagamitan ko lang siya ng 1 kutsara. Kasi, ang equivalent kasi, guys, ng ko kasi sa direction is 4 na kutsara nito. 4 na kutsara nito. Ito lang yung kutsara na gagamitin natin.
apat na kutsara dito is equivalent to 16 liters. Yung 16 liters guys is equivalent din siya into isang balde ng tubig. So ayun guys, medyo madami-dami din siya. So kailangan din medyo madami guys kasi pagkatapos mong ibabad yung halaman mo dito sa rooting hormones is kailangan mo din idilig sa kanya every other day. So ayun na nga guys, so hindi siya masasayang. Kailangan mo siyang gamitin hanggang sa mag-rootings at lumabas na yung bagong dahon ng iyong pinopagate na halaman. So, ayun na nga guys. So, magsa-start ako. Ang gagamitin ko lang dito guys is, since apat na kutsara is equivalent of 16 liters, ang gagawin ko guys is isang kutsara nito, dinidivide ko yung 16 liters, dinidivide ko siya, what if isang kutsara lang ang gamitin. So, equivalent siya guys sa 4 liters of water, isang kutsara ng rooting hormones ng ating gagamitin. So again guys, ito yung pangalan ng rooting hormones na ito. So nabili ko siya sa halagang 35 pesos. And ayan guys, let's begin to propagate our rubber plant. So ayan guys, I have here isang balde. So dito ko ilalagay yung ating 4 liters na tubig. So ayan guys, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko ba siya gagamitin. So ito, meron din ako dito guys ng ito guys, ito lang yung gagamitin ko. This is 1 liter of Silver's 1 empty container. So, isang litro siya guys. So, ito yung gagamitin ko. Dito tayo kukuha ng 4 na litrong tubig para sa ating isang kutsarang rooting hormones. So, ayan. So, ayun na nga guys, ito na yung ating 4 liters ng water. So, ganyan lang siya guys. Tapos, ito yung ating rooting hormones. Ang gagamitin po natin dito is isang kutsara lang. Ayan. Isang kutsara lang ang dapat nating ilagay. So, para siyang, ayan guys, ano na lang, parang isang gamitan na lang to. Tapos, ihalo lang siya sa water at tunawin. Hindi naman siya mahirap tunawin kasi liquid siya. Ayan. Kapag seeds is 8 to 12 minutes ibabad sa ganito, sa may rooting hormones niya. 8 to 12 hours. Pero kapag rooting, it's cuttings lang, like kagaya ng ilalagay ko ngayon, cuttings lang siya. Kailangan lang siya ng 13 to 50 minutes lang. So, ayan. Ilalagay na natin yung ating rubber plant na cuttings. So, ito siya guys. Ito na yung ating rubber plant na cuttings. So, ibababad lang natin siya dito. So, iuna natin tong mga cuttings. For 15 minutes natin siyang ito na yung rubber na ibababad lang natin siya dito ng 30 minutes. So, gusto ko siyang gawing 30 minutes. Although, pwede naman 15. Pero, gusto ko siyang gawing 30 minutes. Kasi nakalagay doon 15 to 30 minutes. So, 30 minutes natin siyang ibababad dito. At, ayun guys, babalikan ko kayo mamaya konti kapag after 30 minutes ng babara nito. Tapos, natin siyang ilagay na sa kanilang, itatanim natin sila sa lupa. Ayan. See you later! So, ayan na nga guys, I'm here and I'm back again. I'm back. So, ayan na nga guys, 30 minutes na ang nakalipas. At ayan, tingnan natin kung ano na ang itsura ng ating binabad. So, actually, ganun pa din naman siya guys. Wala namang nagbago. So, ito siya. So, ayan na siya guys. Ayan, nababad na natin siya sa rooting hormones. So, ayan, for 30 minutes. So, ang gagawin ko guys is gagawa ako ng 2 different ways of propagation. Babad ko sila sa rootings, but sabi kasi nila mas madali daw mag-ugat kapag nilalagyan siya ng binabalot siya ng cellophane. Or ayan guys, itatry natin siya kung totoo ba yung sinabi nila. So ayan, dito ko kayo ifo-focus sa ating gagawing, kung paano ba ang gagawin natin para sa ating propagation. Yan, let's go! Ayan na nga guys, meron ako ditong 3
paso na may mga lupa. So, ito yung isa. So, itong dalawang to guys is walang butas yung kanilang, ayan, walang butas. Ayan. Tapos, ito din is walang butas kasi flower base to siya guys. Ako yung gumawa ng flower base na to guys. Tapos, ito is, meron naman siyang butas sa ilalim. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita sa inyo. Basta may butas to siya sa ilalim guys. Ayan, 2 ways of propagation. Dito ko ilagay yung pwede nating diligan. At saka dito yung ibabalot lang natin sa ibabalot natin to siya sa cellophane. Ayan, let's begin. So, ang gagawin ko guys is maglalagay ako dito ng may leaves at also yung mga cuttings lang. Yung ganito lang is maglalagay din ako dito, and also dito din sa isang pot na to, maglalagay din ako ng may ganitong leaves at saka may cuttings. So, ayan, para tingnan natin guys kung saan ba talaga yung maganda or madaling mag-ugat sa kanila. Ayun guys, dito ko ilalagay yung pwede nating diligan. So, ipadadamihin ko na lang siya dito guys. Kasi dito para magamit ko yung water na binabadan ng ating rubber tree nga kanina. Para magamit natin dito pang dilig. So, ayun na nga guys, next natin gagawin is, spray lang natin siya. So, ito yung water na to guys, is ito yung pinagbabada natin ng ating rubber plant cutting. So, ito yun, nilagay ko dito sa spray, at saka i-spray lang natin dito sa dahon or sa buong halaman ng ating i-propagate. Yan, pati na din dun sa lupa. Kasi hindi natin to i-open siya guys eh. Kailangan moist lang yung lupa niya. Ayan. Ayan guys, kailangan natin siyang ibalot yung walang hangin talaga na makakapasok sa loob. Guys, tapos na yung dalawa. So, ito na naman. Shout out sa aking lamesa na palanggana. So, ito na naman yung anuhin natin. So, ang gagawin natin i-spray lang din natin yung leaves niya. Ayan. So, take note lang po guys na yung sobra sa ating binabara nito kanina is kailangan nakalagay lang siya sa isang balde guys. Yun yung gagamitin natin na pangdilig dito sa part na to. Yung kanina, yung binalot ng cellophane, hindi na yun gagamitan ng any kind of pandilig. So, antayin na lang natin yun mabubuhay guys. So, ito siya. Ayun na nga guys, I'm back. Ayun, inabot na naman tayo ng gabi. So, ang daming lamok dito sa labas in fairness. So, ayun guys, tapos ko nang gawin yung ating propagating of our rubber tree. So, ito na sila guys. Ayan. So, ito yung dalawa na naka-cellophane. At ito yung isa na pwede nating diligan ng ating solution, rotting hormones. So, ayun na nga guys. So, kaya siya naka-cellophane guys kasi bawal siyang pasukan ng hangin sa ilalim. Actually, this is my first time to try this propagation like this, yung naka-cellophane. At saka bawal siya pasukan ng hangin. Kaya I decided guys na dito ko siya ilagay sa loob ng washing machine. Since hindi pa naman tayo maglalaba, so dito natin ilalagay tong dalawang to na naka-cellophane. Ilagay natin dyan sa loob ng washing machine. Pero by tomorrow is papaarawan natin. I mean, hindi naman as in papaarawan. Ilalagay ko lang siya dito. Makakita naman siya ng medyo light. So, ayun na nga guys. Ilalagay na natin siya dito. Tsaka tingnan natin kung maluluto ba siya dito.
ayun nga guys, ito na sa inyo. At itong isang to is pwede natin siyang diligan ng ating rooting hormones. So, ito yung aking rooting hormones guys, inilagay ko siya dito. Yung iba is andoon pa sa balde. So, ayun, hindi ko pa siya. Mahanap na lang ako ng ganyang lagayan. Tapos dyan ko ilalagay para gawin nating pangdilig para dito. Tcharan! So, kunin muna natin to siya. So, dito ka muna. Itong malikot jumps. So, itong si dalawang to, ayan, tsaka ito siya, is ilalagay natin sa loob ng washing machine. Tara na guys, maglabad na tayo. Dito tayo guys. So, tara, tingnan nyo. So, ayan guys, yan yung kalagayan ng dalawa. Nandito sila sa washing machine. Pakisaksak nga nung nang mapaikot natin. So, ayan, kailangan na natin silang takpan. So, anyway, bukas guys, pwedeng hindi ko na siya ilabas dyan. Bubuksan ko na lang, ganun, para may makita silang medyo light naman. Very, very light. Ayan, takpan na natin. Chiding! Nasa loob sila ng washing machine. Kasi nga, hindi sila pwedeng pasukan ng hangin. Kaya, andyan sila. So, okay na yan dyan, guys. Check natin yan by tomorrow or next day. Or also, guys, this is our tubig na ginamit natin na pinagbabara natin kanina. At saka, iyon. Saan? Dito ko na lang nag-ano ako guys kung saan ko ilalagay guys, baka paglaruan ng mga chikiting kong mga makukulit. So ayan, kailangan natin tong itago guys kasi wala tayong pantilig guys kapag naubos to. Kaya ayan guys, titingnan ko muna kung saan ko pwedeng ilagay yung isa. Kasi dapat guys, sa mga bagong propagate is hindi dapat siya nilalagay ng kung saan-saan lang. Once na nag-propagate ka, so dapat mo siyang ilagay sa shaded area or yung hindi siya naiinitan kasi malalanta ka agad yung dahon kasi hate niya ang matulog. I mean, hate niya ang init. Kaya ayan, I think dito ko siya ilagay banda guys sa ilalim kasi madilim na. At saka hindi talaga siya dyan naaarawan eh. Although, may light dito, pero hindi talaga as in naaarawan. Ayan, tara. So, ayun na nga guys, dito ko siya nilagay banda. Ayan, nasa ilalim. Tcharan! Ayan yung rubber tree natin dyan. Nasa ilalim lang siya guys. Actually, hindi siya natatouch ng mga kids. Kasi isa din yan sa dapat nating iwasan na hindi palaging nagaganon yung tawag nun sa Tagalog. Uy, hindi ako marunong, ewan. So, ayun na nga guys, dito ko lang siya nilagay. And, yun. So, ayan guys, pasilip sa aking mga munting bulaklak. Ayan. Ayun na nga guys, bago ko tapusin ang video na ito is gagawin ko muna to siya guys. Meron ako ditong ayan, tcharing, it's fertilizer na complete fertilizer. Nagkakahalaga po to siya guys ng 20 pesos. Ayan, ganito kadami. Ayan, so ganito siya kadami, 20 pesos. Then ilalagay natin siya sa isang balding tubig for almost overnight. Yun, overnight natin siyang ibababad doon. Then, pag kinabukasan is pwede na natin siyang gawing pandilig sa ating mga halaman. Ganito ko siya ginagawa, guys. Ewan ko lang, guys, sa inyo kung paano nyo ginagawa ng paraan or ito.
Ganito ko siya ginagawa guys. Pangdilig ng ating mga halaman. Ayan. Kaya sila healthy guys. Ayan guys, meron ako ditong isang balding tubig. At itong ating fertilizer na complete. So, ang gagawin ko lang guys is itong buong ito. 20 pesos. Ilalagay ko siya dito sa ating isang balding tubig. Yan. Ganyan lang siya guys. Tapos ibababad natin siya for almost overnight lang. So bukas is pwede ko na itong gamiting pandilig. So itatabi ko muna siya para hindi magamit. Ayan, hindi siya baka matapon pa ng mga kids ko. Kaya kailangan ko siyang itabi. So ayun na nga guys. Hayaan lang natin siya dyan. So matutunaw yan bukas. Wala na yung mga bilog-bilog na konti. Parang magiging water na talaga siya. Then, pwede na natin siyang gamiting pandilig. So, ayun lang guys. So, ayun na nga guys. Isang video na naman ang ating natapos sa araw na ito. Ayun, maraming salamat sa iyong panunood. At guys, i-update ko kayo sa ating ginawang rubber plant propagation. Of course, hindi yan mawawala yung update natin. So, ayan guys, see you in my next video para sa magiging update ng ating rubber plant propagation. So, ayun, sana may natutunan kayo sa video na to. Again, this is me, Mutia Baliling. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang tiny bell button dyan sa baba para notify ka kapag may bago tayong upload. So, ayun, that's all for today's video. See you again on the next vlog. And maraming salamat sa panunood and paalam!